doon ho sa kanilang mga trabaho at hindi sa politika. Sa Pilipinas ho, yan na ho ang yan ang good time ng mga Pilipino. Di ba? Politika. Sa Pilipinas diyan ka magtataka kasi reklamo ng reklamo sa walang sapat na sahod, reklamo ng reklamo mababa ang sahod. Pero makikita mo nakatambay, nagiinuman, nag-uusap ng politika. Nasa social media, nood ng mga politika, di ba? Ganun eh. Pero okay lang, at least may nanonood sa amin. Pero gayon pa man, kaya nga medyo ang labo na rin minsan sa Pilipinas. Bakit to kanyo? Kasi kaya naman din nagiging political ang mga Pilipino. Kasi yung mga nakaupo ay mga namumulitika instead na magserbisyo. Yun ang totoo. Di ba? Napakarami na nating politician o government official na politician na hindi naman dapat, di ba? Government official ka, dapat inaatupag mo ay yung pagsisilbi sa taong bayan. Hindi yung kung paano mo titirahin yung kalaban mo. Ang layo na sa pinag-uusapan, kalaban mo pa rin hindi, halimbawa si pangalan nito si Claire. Si Aling Claire. Naku po. Eto may papakita ko sa inyong news. Ito muna ang natin bago natin ipakita yung mga main news natin. Ito muna kay Aling Claire. Tingnan mo to si Aling Claire. Ang pinag-uusapan, confidential fund ni PBBM at ang pumuna sa kanila, hindi naman si BP Sara Duterte. Pero sino na naman ang kanyang nasa isip? Si BP Sara Duterte. Ito si Aling Claire, feeling ko napapadiginipan niya na itong si BP Sara Duterte. Baka mamaya, Aling Claire, kung ano-ano na mga panaginip mo kay BP Sara Duterte, sobrang obsessed ka kay BP Sara Duterte. Kulang na lang siguro. Sundan mo, tapos talagang yakapin mo, yapusin mo eh. Sa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Welta ito ni Castro sa payag ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2020. Hindi po si BP Sara Duterte ang pumuna ha? Hindi po si BP Sara Duterte, isang pinklawan. National Budget, git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ayun, kita mo, Office of the Vice President na naman nasa isip niya. Ano rin talaga no? Gago! Wala talaga itong nasa, ewan ko, I don't know kung yan ba ang inutos sa'yo ng Malacanang na, malamang hindi inutos ni Marcos, baka ang nagutos sa inyo si First Lady. Hindi ako sure, allegedly, tinatanong ko, siya ba ang nag-utos sa'yo? Na ikaw i-hire kita bilang tagapagsalita ng palasyo pero birahin mo ng birahin si BP Sara Duterte, hindi ko siya kursonada muntikan niya inagaw sa akin si BBM. Hindi biro lang yun hindi kasi nakakaano parang yung kanyang tirada, itong tirada nitong Alin to masyado ng personal. Di ba? Mantakin mo, iba ang bumanat sa kanya. Ito. Ayan, ang bumanat sa kanya, isang pinklawan na ang nasa isip niya pa rin, walang iba kung hindi si Vice President, di ba? National Budget, git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Ano ba kailangan according to the law? Hindi, ano ba kailangan? Pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap.
O sige, paano mo na sabing kasi parang ang dating nito, kasi sinabi niya yung sa DepEd parang sinasabi niya, kino-compare niya nung panahon na DepEd Secretary si VP Sara Duterte. So kino-compare niya. Paano mo nasabing corrupt? Hindi, I mean, sige, parang ang dating kasi, tama yung paggamit ng Office of the President at hindi naman sa korupsyon. Kinumpare mo na rin naman yung DepEd doon. Tanungin kita, paano mo nasabing corrupt? Wala ka mabibigay na ebidensya. Napatunayan ba sa korte? As a matter of fact, sablay nga yung sinabi ni Marcos. Ano yung sinabi ni Marcos? Na yung desisyon ng Supreme Court ay hindi nagpapawalang sala kay Vice President Sara Duterte. Tama na mali. Bakit tama na mali? Una-una, yung impeachment, wala nagsasabi na may kasalanan si VP Sara Duterte. Hindi pa ho siya convicted. Walang nagko-convict sa kanya. Hindi ko alam kung saan yung nakukuha na para tilang may conviction na si VP Sara Duterte. Yan ang problema sa inyo Puro assumption ninyo, wala namang kaukulang conviction. Kasi always remember, a person is innocent until proven guilty. Yan pong nakasaad sa ating konstitusyon, di ba? At alam natin na yung impeachment, it's not an issue of conviction. Yung impeachment po is just a matter of trust. If the Filipino people still trust the elected official, yun po yung impeachment. Kaya nga, malayo ng una-una, hindi pa siya nahatulan ng Senate Court o Senate o Impeachment Court, which is the Senate, ng guilty. Tila guilty na ang inyong pinapataw. O, di ba? Ganun. Tas parang hindi po siya napawalang sala. Una-una, wala talaga siyang sala. Ayun ang base nun Alam mo, kaya din nakakabuisit itong si Marcos. Totoo, walang biro. Kaya nakakabuisit itong Marcos na to. Pabago-bago ng mood. Depende siguro sa nainom na vitamins. Oo. Minsan, parang ang bait-bait. Minsan, parang bastos na hindi mo maintindihan. Minsan, condescending. Alam mo yung ugali niya na parang, minsan, parang siya yung inaapi. Yung merong bagang paawa effect, di ba? Ewan ko. Hindi, pansinin ninyo, iba-iba ang mood ni Marcos. Depende siguro yun sa nainom niya. Hindi, nainom na tubig, soft drink, di ba? O kaya baka umiinom ng Cobra yun. Oy, Cobra baka naman. Biro. Di ba malay mo, hindi natin alam kung ano siguro tinake niya na vitamins. Vitamin C? O vitamin E? Basta kung ano man vitamins meron dyan. Hindi natin alam Ay nako.